is just a continuation of the discussion of the electron configuration. For today, we will be discussing about ions, its definition and types, and ano ba ang connection ng electron configuration sa ions. Let's define first what is an ion. An ion is a charged atom or a charged group of atoms. So ito yung mga atoms na more positive or more negative depending on the number of their protons and electrons. There are two types of ions, cation and anion. Cation has a positive charge while anion has a negative charge. Para hindi malito, remember the plus sign means positive and for negative. Let's have the atomic model of lithium-3. We have 3 electrons, 1, 2, and 3. We have protons, 1, 2, and 3. So they both have 3 protons and 3 electrons. Therefore, we can consider lithium as electrically neutral. Example, we have lithium atom turns into lithium ion. Ang atomic number ng lithium ay 3, indicating that there are 3 electrons and 3 proton. However, the lithium loses an electron. Itong outermost electron niya na nasa second energy level. At kung bibilangin natin ang kanyang electron, there are 2 electrons and there are 3 proton. And since the number of proton is higher than the number of the electron, the lithium becomes more positive and will be considered as a cation. So, paano ba natin isinusulat ang symbol ng isang cation? Write the symbol of the element, Li, and write the oxidation state. It is the number of the electrons which have been removed from an element. So, ilan ba ang number of electron na natanggal sa lithium? So, we have 1. Right? Number 1. And since the lithium is more positive, kasi nga mas madami ang kanyang proton, so ilalagay natin yung symbol na plus sign. So, lithium positive 1 or simply lithium positive. And lithium is a metal. Therefore, lahat ng metals are cations. Tignan natin ang periodic table. So, lahat ng metals are considered cations. They are more positive. They have greater number of protons than the electrons. Another example is chlorine atom turns into chlorine ion. Si chlorine ay may 17 na atomic number, indicating na meron siyang 17 electrons and 17 proton. In this case, si chlorine gains an electron. So, yung electron niya magiging 18 and ang proton niya ay retain sa 17. Since there is greater number of electron compared to proton, the chlorine becomes more negative. And mako-consider na natin siyang anion. Paano ba natin isinusulat ang symbol ng anion? Same with cation, ilalagay lamang natin ang symbol ng element, then write the oxidation number. Again, pag sinabi nating oxidation number or oxidation state, we are referring to the number of electrons na na-remove sa isang atom. Since si chlorine ay nakapag-gain ng isang electron, therefore, ang iisipin natin ay may another atom na nakapag-remove or naka-lose ng isang electron. So, ilalagay lang natin dito 1. Then, since chlorine is more negative kasi nga mas madami ang electron, so lagay lang dito ang minus sign or negative sign. Chlorine negative 1 or simply chlorine negative. Chlorine is a nonmetal. Therefore, all nonmetals are anions. All nonmetals are ions. It means sila yung mga atoms na more negative, indicating na yung number ng electron nila ay mas madami sa number ng proton. So as a review, there are two types of ions, cation and anion. Cation has a positive charge, anion has a negative charge. Cation loses electron, anion gains electron. And all metals are considered cations, and non-metals are considered anions. Paano naman ang metalloid? Actually, si metalloid ay pwede siyang mag-lose or pwede siyang mag-gain, depending on the oxidation number or oxidation states. So, therefore, pwede siyang maging cations or pwede din siyang maging anions. There are two types of ions depending on the number of atom. Monatomic ions have one atom. Polyatomic ions have two or more atoms.
These are the common monatomic ions mula 1 positive hanggang 3 positive. So lahat na nandito ay cations kasi nga sila ay positive and lahat naman nandito ay negative or anions. Kung mapapansin nyo, kapag siya ay 1, hindi na inilalagay yung number 1. So okay na dyan ang negative and positive sign. Pero kapag siya ay more than 1, for example, positive or -2, ilalagay pa rin yan hanggang 3. Meron din tayong +4 and -4. Ito naman yung mga common polyatomic ions. Polyatomic ions are group of atoms na may charges, negative, positive. Dito sa ammonium, we have NH4 positive. So, siya ay cation. The rest ay ions na. Kasi sila ay negative. Nitrite, nitrate, we have cyanide, perchlorate, and etc. No po? So, hindi naman kailangan sa ulihin nyo yung pinaka-formula. Familiarize yourselves lang. No po? Kasi lagi natin to may encounter, lalo na kapag tayo ay nag-naming na and writing chemical formulas. Ngayon naman, i-discuss natin ano ba ang connection ng electron configuration with the ions. Actually, with the help of electron configurations, madedetermine natin yung valence electrons. Malalaman natin kung ilan bang electrons ang nagigain or nalulus, and therefore, makakapagawa na tayo ng ions, positive and negative. Valence electrons. Valence electrons are those electrons that are present in the outermost energy level. Ang ibig sabihin nito, ito yung mga electrons na nasa pinakadulong energy level. For example, ang sodium natin, there are 3 energy level. At yung pinakamalayong energy level niya ay 3. At may nag-iisang electron dito. Therefore, ang sodium ay meron siyang isang valence electron. How about chlorine? Chlorine has 3 energy levels. So, yung pinaka-outermost energy level niya ay yung pangatlo. So, ilan ba yung valence electron niya? Yung nakalagay sa energy level na pinakamalayo. So, we have 2, 4, 6, 7. Therefore, chlorine has 7 valence electron. Okay? Valence electrons are important in bonding, yung paggawa ng compounds. Pagko-combine ng isang atom to another atom or pagko-combine ng isang atom with another compound. Upang mas madali natin maintindihan ang importance ng valence electrons, i-discuss muna natin ang octet rule. Itong octet rule na to ay fina-follow ng mga compounds, wherein according to this rule, dapat ang isang compound ay merong 8 valence electrons or meron siyang 8 electrons sa pinaka-outermost energy level niya. Katulad ng neon, meron tayong 2 energy levels and ang kanyang outermost energy level ay merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valence electron. Therefore, fina-follow niya ang octet rule. So, bakit ba kailangang i-follow to? Kasi nga, ang compounds or ang atom ay kailangan niyang ma-reach ang stability or being stable. Kasi once na sila ay naging stable, it means hindi na nila kailangang mag-lose or mag-gain pa ng electrons kasi nga meron na silang 8 valence electrons. All noble gases are stable. It means, fina-follow nila yung octet rule. So, ang ating mga noble gases ay makikita sa pinakadulo ng periodic table. Yun nasa group 8A. Ang mga noble gases na yun ay ang krypton, argon, neon, and helium. So, i-check nga natin kung meron silang 8 valence electrons. So, we have krypton, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valence electrons. So, krypton is stable. Argon, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 valence electrons. Then neon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 valence electrons. However, si helium may 2 lang siya. So, sa lahat ng noble gases, kakaiba si helium kasi may 2 lang siyang valence electrons. Pero siya ay considered pa rin na stable. Okay? So, pina-follow niya pa rin si octet rule. But, not all substances follow this rule. So, may mga exemptions pa rin tayo sa mga rules na ito.
Ngayon, i-connect natin si electron configurations kay octet rule. For example, we have here argon. Si argon, meron siyang 18 atomic number. Therefore, may 18 din siyang electrons. So, ilagay natin ang kanyang electron configurations. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. So, bilangin natin ang kanyang electrons. So, 2 plus 2 plus 6 is 10. Plus 2 plus 6 is 18. So, correct ang ating electron configurations. Ngayon naman ay alamin natin kung ilan ba ang valence electrons ni argon. Paano natin yung malalaman? Hahanapin muna natin yung pinakamataas na energy level. Kung titignan natin sa electron configurations, meron tayong energy level 1, energy level 2, energy level 2, 3, and 3. So, ano ba ang highest energy level? So, ang highest energy level natin ay 3. Okay? So, ilan ba ang electrons na makikita sa highest energy level? So, 2 plus 6 is 8. Okay? So, meron siyang 8 valence electrons. Tignan natin ang kanyang atomic structure. So, ang kanyang highest energy level, 1, 2, 3. So, 3 ang highest energy level. Ilan ang electrons? 2 plus 2 plus 2 plus 2 is 8. So, meron siyang 8 valence electrons. Siya ay stable at fina-follow niya ang octet rule. No po? Another one is neon. Tignan natin ang kanyang electron configurations. 1s2, 2s2, 2p6. So, bilugan natin ang kanyang highest energy level. 1, 2, 2. So, 2 ang highest energy level niya. Ilan ang electrons? 2 plus 6 is 8. Tignan natin ang atomic structure niya. So, ang energy level na pinakamataas niya ay 2. So, 2 plus 2 plus 2 plus 2, there are 8 electrons. So, siya ay stable kasi fina-follow niya ang octet rule. Okay? Another one is helium. Again, sinabi ko nga sa inyo, kakaiba si helium sa lahat ng noble gases. Kasi nga, siya ay stable, however, meron lang siyang dalawang valence electrons. Okay? So, tignan natin yung mga electron configurations. Kung mapapansin nyo, lahat sila ay nagtatapos sa S2P6. So, once na ang isang atom ay nagtatapos sa S2P6, automatic fina-follow niya si octet rule or siya ay stable. Again, except kay helium. Balik tayo dun sa ating example kanina. Si sodium, meron siyang isang valence electron. Si chlorine, meron siyang 2, 4, 6, 7 valence electron. They are not stable. They do not follow the octet rule. Paano ba magiging stable si sodium at si chlorine? Si sodium may isang metal, siya ay isang cation. Si chlorine, siya ay non-metal, siya ay isang anion. Si cation, sila ay naglulus ng electrons. Ang anion naman ay nagigain ng electrons. Since si sodium ay isang metal, isang cation, at siya ay naglulus ng valence electron, ang gagawin niya, ibibigay niya ang kanyang sobrang electron kay chlorine. Kasi nga, si chlorine, isa siyang anion, nagre-receive siya ng electrons from other cations. So, bilangan natin ngayon ang valence electrons ni sodium at ni chlorine. 2, 4, 6, 8. There are 8 valence electrons. 2, 4, 6, 8. Meron tayong 8 valence electrons. Therefore, si sodium at si chlorine ay pareho ng stable. Laging tandaan na kapag nagkakaroon ng compounds or formation of compounds, yung mga atoms na nasa loob ng compounds ay nagiging stable kasi nga, they follow the octet rule. They have 8 valence electrons. Ngayon, pagsasama-samahin natin ang lahat ng concepts na diniscuss natin, mula electron configuration hanggang maging ion. So, ang example natin dito is sodium. Ang atomic number niya ay 11. First step, electron configuration. So, write the electron configuration of the sodium. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Second step, identify the highest energy level. So, meron tayo ditong energy levels, 1, 2, 2, and 3. So, ano ba yung highest?
So we have here 3s1. Valence electron. So ano ba ang electron na makikita sa highest energy level? So ang ating electron ay 1. So ito na ang ating valence electron. Next, identify the nature of elements. Diba ang ating nature of elements? We have metal, metalloid, and non-metal. Sodium is a metal. Kung ipa-follow natin ang octet rule, kapag metal siya, i-retain lang natin ang valence electron. Ano ba ang valence electron? We have 1. So, write number 1. Next, since si sodium ay isang metal, therefore siya ay cation, siya ay more positive. So, write the symbol positive. So, we have positive 1. Paano natin siya gagawing ion? Ilalagay lamang ang symbol ng element Na, then copy the oxidation number positive. Positive 1 or positive. Therefore, ito ang ating ion. Mula sa electron configuration, magiging ion na siya. Another example is sulfur. Atomic number of sulfur is 16. First step, electron configuration. Second step, identify the highest energy level. 1, 2, 2, 3. So, ito ang ating highest energy level. Next, identify the valence electron. 2 plus 4 is 6. Next, nature of elements. So, si sulfur ay isang non-metal. Sa octet rule natin, ima-minus lang natin siya sa 8. 6 minus 8 is equal to 2. Since si sulfur ay isang anion, siya ay negative charge. So, ilalagay lang natin ang minus sign or negative sign. Therefore, ang pinaka-oxidation state ni sulfur ay 2 negative. Ion, write the symbol of sulfur, then write the oxidation state 2 negative. So, ito na yung ating ion ng sulfur. Kanina, nakita nyo na para magkaroon tayo ng ion, we need to consider first the electron configuration of the element. However, may madali namang paraan. Tignan nyo lang yung periodic table nyo. Meron tayo ditong representative elements. Itong representative elements na to, by just looking at their arrangement, magkakaroon na tayo ng idea sa mga charges nila or yung ions nila. Ito yung technique na pwede nyong gamitin. So, this is only applicable para sa ating representative elements. Lahat ng elements na nasa 1A, meron silang positive 1 na charge. Lahat ng nasa 2A, sila ay may positive 2. Lahat ng nasa 3A, sila ay positive 3. Kung iisipin natin, since sila ay positive, therefore, sila ay lahat ay metal. Next, dun sa ating 4A, mix ang non-metal at metalloid dyan. So, minsan, merong positive 4, may negative 4. Next, dun sa ating 5A, meron siyang negative 3, 6A, negative 2, 7A, negative 1. Therefore, itong tatlong ito, they have non-metals na po. Next, dun sa pinakadulo natin, wala siyang charge kasi nga siya ay noble gas. However, dito sa may transition, sa actinide and lanthanide, mahirap siyang i-determine kasi nga may mga metals kasi dyan na they have more than one charges. Ito yung mga atoms na nasa transition metals that have variable charge cations. Ibig sabihin, they have more than one charge. Katulad ng iron. Si iron, meron siyang positive 2 and 3. Si cobalt, meron siyang positive 2 and 3. Si mercury, meron siyang positive 4 and positive 2. So, para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga charges nila, so pwede kayong tumingin sa periodic table.
Your task is to write the ions of the following elements. Mas maganda sana kung ipa-follow natin yung step-by-step na itinuro ko kanina. Pwede nyong i-pause ang video while you are answering, and after answering ay pwede nyo nang i-play ulit ang video. Let's answer. Beryllium is positive 2. Oxygen is negative 2. Sodium is positive 1. Potassium is positive 1. Bromine is negative 1. And strontium is positive 2. I hope everyone learned from these videos about electron configurations and ions. Keep safe, everyone!